Maagang gumising si Manny Pacquiao noong araw na iyon, tahimik sa buong bahay. Tanging huni ng ibon at mahinang tunog ng hangin sa labas ang maririnig, ngunit sa loob niya may kakaibang pakiramdam. Isang tawag ng puso na nagsasabing, may dapat kang pasalamatan ngayon. Habang iniinom ang kape, tumingin siya sa labas ng bintana. Sa isip niya, biglang sumagi ang mga mukha ng mga empleyado niyang araw-araw na tahimik na nagtatrabaho sa gym, sa opisina at sa bahay. Mga taong bihirang marinig, pero laging naroon. Palaging sila ang unang dumarating at huling umuuwi, bulong niya. Ngumiti siya ng bahagya, at sa sandaling iyon, alam niyang gusto niyang gumawa ng isang bagay na kakaiba. Isang bagay na hindi nila inaasahan. Ngayong araw sabi niya sa sarili, ako naman ang magdadala ng pagkain sa kanila. Hindi niya alam, ang simpleng desisyong iyon ang magbubunyag ng isang katotohanang hindi niya kailanman inakala. Sir Manny, kailangan pa po ba nating ipaalam sa staff? Tanong ng kaniyang assistant habang nag-aayos ng mga kahon ng pagkain. Ngumiti si Manny. Hindi na, gusto ko silang sorpresahin. Sa van nakapila ang mga trays ng pagkain, adobo, pansit, lumpia at mainit na kanin. May mga bote rin ng tubig at kape, at sa bawat kahon ay may nakasulat na maliit na note. Salamat sa lahat ng sakripisyo ninyo, MP. Habang umaandar ang sasakyan, dumaan sila sa mga kalsadang pamilyar. Ang parehong daan na araw-araw din nilang tinatahak papunta sa gym, pero ngayong araw, parang mas maliwanag ang paligid. Baka dahil sa intensyon, o baka dahil sa kabutihan ng loob. Pagdating sa gym, abala ang mga empleyado. May naglilinis ng sahig, may nag-aayos ng mga gloves, at may nagkukumpuni ng ring na pagod na sa paulit-ulit na laban. Walang nakapansin sa pagdating ni Manny. Tahimik siyang pumasok, bitbit ang mga kahon, kasama ang dalawang staff na tumutulong sa kanya. Sir, gulat ng janitor, hindi po namin alam na darating kayo ngayon. Ngumiti siya. Ayaw ko talagang ipaalam. Gusto ko lang kayong pasalamatan ng personal. Isa-isa niyang nilapag ang mga pagkain sa mesa. Mga anak, halika kayo, sabi niya. Kain muna tayo. Walang trabaho ngayon. Salo-salo tayo. Nagulat ang lahat. Ang iba ay napahinto. Ang iba'y napaluha agad. Sir, kayo pa po mismo ang nagdala? Oo naman, sagot ni Manny. Hindi lang kayo mga empleyado. Pamilya kayo. Tahimik ang unang minuto, hanggang sa unti-unting mapuno ng tawa at kwentuhan ang paligid. Ang amoy ng adobo at pansit ay naghalo sa amoy ng pawis at kahoy ng ring, parang dalawang mundo na nagtagpo, ang pagod at ang pasasalamat. Sir, sabi ng isa sa mga staff, kahit minsan hindi po kayo nagbabago, kahit milyonaryo na kayo, ganito pa rin po kayo. Ngumiti si Manny. Hindi ko pwedeng kalimutan kung saan ako galing. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang bagay na napansin si Manny. Sa sulok ng gym, may isang matandang lalaki. Tahimik lang, hindi kumakain. Nakatingin lang ito sa mesa, parang nag-iisip ng malalim. Lumapit si Manny. Bakit hindi ka kumakain, Tay? Nagulat ang matanda. Sir, busog pa po ako. Ngumiti si Manny. Sigurado ka? Opo sir, salamat po. Ngunit sa mga mata ng matanda may lungkot na hindi kayang itago. At doon nagsimulang maramdaman ni Manny na may kakaibang nangyayari. Pagkatapos ng kainan, lumapit sa kanya ang isa sa mga staff. Sir, si Mang Tonyo po, 3 araw na hindi umuuwi. Dito na po siya natutulog sa likod ng gym. Napatigil si Manny. Bakit? Wala na po siyang inuuwian, sir. Tinanggal po siya sa inuupahang bahay kasi hindi na po siya nakabayad. Tahimik si Manny. Naramdaman niyang parang may humaplos sa puso niya. Agad siyang lumapit kay Mang Tonyo. Tay, sabi niya, bakit di mo sinabi? Ngumiti ang matanda, pilit. Sir, nakakahiya po. Ang mahalaga, may trabaho pa ako dito. Tumango si Manny, pinipigilan ng emosyon. Tay, simula ngayon may bahay ka na. Ako na ang bahala. Nagulat ang lahat. Ang ilan ay napaiyak, ang iba ay napahinto sa gitna ng pagligpit. Ngunit si Mang Tonyo tahimik lang. Nakatitig kay Manny at unti-unting tumulo ang luha sa kaniyang mga mata. Sir, bulong niya, di ko po alam kung paano magpapasalamat. Ngumiti si Manny, pinatong ang kamay sa balikat ng matanda. Huwag mong isipin yan, Tay. Lahat tayo may laban sa buhay. Pero hindi ka kailanman mag-isa sa laban mo. Minsan, sa likod ng mga ngiti at pagtatrabaho, may mga kwentong hindi natin nakikita. At sa simpleng pagkain na dinala ni Manny Pacquiao, isang lihim ang mabubunyag at magbabago hindi lang ang buhay ng kanyang empleyado, kundi pati ang kanya.
Kinabukasan maaga pa lang ay bumalik si Manny sa gym. Tahimik pa ang paligid. Ang mga punching bag ay nakabitin, ang mga guwantes ay nakasalansan sa gilid, at ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana parang sinasadyang ituro ang isang sulok ng gym. Doon, nakita niya si Mang Tonyo nakaupo sa lumang bangko, hawak ang basang tuwalya at naglilinis ng sahig. Tahimik, mabagal at halatang pagod. Ngunit sa bawat galaw may halong paggalang at dedikasyon. Ang aga mo, Tay, sabi ni Manny. Ngumiti si Mang Tonyo, hindi tumitingin. Sanay na po, sir. Mas mabuting maaga sa laban, di po ba? Ngumiti si Manny. Tama ka dyan, Tay. Lumapit siya at umupo sa tabi ng matanda. Alam mo, Tay, sabi ni Manny, kahapon pa kita iniisip. Hindi mo kailangang itago kung nahihirapan ka. Gusto kong tumulong pero gusto kong malaman. Bakit ka mag-isa? Tahimik si Mang Tonyo. Naramdaman ni Manny ang bigat ng katahimikan. Sa labas naririnig nila ang mga batang naglalaro, ang tunog ng mga sapatos sa sementadong kalsada, at ang huni ng ibon na tila nakikisali sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos ng ilang sandali, mabagal na nagsalita ang matanda. Sir Manny, noong araw ako po ay mekaniko. May asawa at anak ako. Masaya kami kahit mahirap. Huminga siya ng malalim parang inaalala ang mga taon na matagal nang lumipas. Pero isang gabi, nasunog po ang bahay namin. Wala akong nailigtas kundi sarili ko. Namatay po ang asawa ko at anak naming babae. Natahimik si Manny. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay parang bigat na bumagsak sa puso niya. Simula noon wala na akong direksyon. Nagtrabaho ako kung saan-saan hanggang sa natanggap ako dito bilang janitor. At alam niyo sir, dito lang ulit ako nakaramdam na parang may tahanan ako. Lumapit si Manny, mahina ngunit totoo ang tono. Tay, hindi ko alam kung paano ko po kayo matutulungan pero pangako ko, hindi ko kayo pababayaan. Ngumiti si Mang Tonyo pero ang mga mata niya ay puno ng luha. Salamat sir, hindi ko po hiniling na tulungan niyo ako. Pero ang maramdaman kong may nakakaalala sa akin, sapat na po yun. Pagkaraan ng ilang araw napansin ni Manny na si Mang Tonyo ay madalas lumabas ng gym tuwing tanghali. Tahimik lang siya, dala ang maliit na plastic bag. Isang araw sinundan niya ito mula sa malayo. Lumakad si Mang Tonyo sa eskinita hanggang sa makarating sa isang lumang bahay na yari sa kahoy. May lumabas na batang lalaki, marungis, mga 6 na taong gulang. Lolo, sigaw ng bata, sabay yakap sa kanya. Nagulat si Manny. Hindi niya alam na may tinutulungan pala si Mang Tonyo. Tahimik siyang tumayo sa di kalayuan, pinagmamasdan ang eksena. Lolo, may pagkain po ba tayo ngayon? Ngumiti si Mang Tonyo, inabot ang plastic. Meron na po. Yan adobo galing sa gym. Natawa ang bata, sabay halik sa pisngi ng matanda. Sa sandaling iyon naintindihan ni Manny ang lahat. Hindi pala totoo na mag-isa si Mang Tonyo. Hindi niya lang sinabi, dahil ang lihim niyang pinoprotektahan ay ang kanyang apo. Pagbalik sa gym, kinausap ni Manny ang assistant niya. Hanapan mo ako ng bahay malapit dito, sabi niya. Para kina Mang Tonyo at sa apo niya, hindi na dapat sila nagtatago. Kinagabihan dumating si Manny sa lumang bahay na iyon. Bitbit niya ang ilang kahon ng pagkain at kumot. Pagbukas ng pinto, nagulat si Mang Tonyo. Sir, ngumiti si Manny. Pasensya na tay, hindi ko alam na may apo ka. Bakit di mo sinabi? Nahihiya po ako sir, sagot ng matanda. Hindi ko po gustong isipin niyo na ginagamit ko ang awa ninyo. Umiling si Manny. Hindi tay. Ang kabutihan, hindi ginagamit. Ibinabahagi. Lumapit siya sa bata. Anak, anong pangalan mo? Po, ako po si Rico. Ngumiti si Manny. Rico, gusto mo bang pumasok sa eskwela? Tumango ang bata. Gusto ko po kaso wala po kaming pambayad. Ngumiti si Manny. Simula bukas ako na ang bahala. At ikaw tay, hindi ka na magtatrabaho dito lang. Gusto kong maging tagapangalaga ng bagong bahay niyo. Tahimik si Mang Tonyo. Ang mga mata niya ay puno ng luha. At sa ilalim ng ilaw ng kalye, kitang-kita ang ngiti na may halong pasasalamat at kirot. Sir, maraming salamat. Di ko po alam kung anong kabutihan ang ginawa ko para pagbigyan ako ng ganitong biyaya. Hinawakan ni Manny ang kanyang balikat. Tay, minsan hindi mo kailangang gumawa ng kabutihan para tumanggap ng isa. Minsan, binibigay lang ng Diyos sa tamang oras para ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Sa bawat taong akala natin ay wala ng pag-asa, may lihim na mabubunyag na magpapaalala sa atin na ang kabutihan, kapag itinanim, ay lumalago kahit sa pinakamasakit na lupa. Ngunit hindi alam ni Manny,
Ang pagtulong niyang ito kay Mang Tonyo ay may isa pang nakakagulat na bunga na malapit ng maganap. Lumipas ang ilang linggo mula nang tumira sina Mang Tonyo at Rico sa bagong bahay. Tahimik na ang buhay nila. Umaga sa eskwela si Rico, hapon sa gym si Mang Tonyo. At gabi ay sabay silang kumakain ng hapunan, madalas dala pa rin ni Manny ang pagkain. Ang dating matandang tahimik at mailap ay ngayon nakangiti na muli, ngunit sa kabila ng bagong saya, may tanong sa isip ni Manny na hindi mawala. Bakit parang pamilyar sa akin ang mukha ni Mang Tonyo? Hindi niya maipaliwanag pero tuwing tinitingnan niya ito, parang bumabalik ang amoy ng lumang gym sa General Santos. Ang amoy ng pawis, semento at dugo. Ang panahon ng kaniyang unang laban, noong siya ay payat at nangangarap pa lang. Isang gabi, pagkatapos ng ensayo naiwan si Manny sa loob ng gym. Naglilinis si Mang Tonyo sa gilid. At sa pagdulas ng mop, may nahulog na maliit na lumang sobre mula sa bulsa ng matanda. Uy, tay, sabi ni Manny sabay abot. May nahulog po kayo. Ngunit nang pulutin niya iyon, napansin niya ang pamilyar na logo, isang lumang boxing promotion flyer mula 1995. At doon, sa likod ng lumang papel may nakasulat, Tonyo M. Santos, the assistant coach, Jensen Amateur Boxing Club. Napatigil si Manny. Tay, kayo po ba si Tonyo Santos? Nagulat ang matanda parang may tinamaan sa dibdib. Sir, bakit niyo po natanong? Tay, ako po si Emmanuel. Yung batang dati niyong tinuturuan mag-shadow boxing sa likod ng palengke. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tonyo. Anak, ikaw ba si Manny Boy? Tahimik, parang tumigil ang oras. At sabay silang natawa. Sabay na humagulgol pagkatapos. Lumapit si Manny, niyakap ang matanda ng mahigpit. Tay Tonyo, kayo pala yon. Yung laging nagbibigay sa akin ng libreng tinapay at tubig pagkatapos ng ensayo. Ngumiti ang matanda. Oo anak, naalala ko pa nung una kang dumating sa gym. Pitpit mo lang ay lumang guwantes at pangarap. Sabi ko sa sarili ko, tong batang to balang araw lalaban sa mundo. Lumuhod si Manny sa harap ng matanda, umiiyak. Tay, hindi ko po alam na kayo pala yung taong tumulong sa akin noon. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ako naging ako ngayon. Tahimik sandali, pareho silang luhan, ang hangin sa paligid ay parang huminto, at ang mga ilaw ng gym ay marahang kumikislap. Tila sinasaksihan ang muling pagkikita ng dalawang kaluluwang minsang pinagtagpo ng tadhana. Tay, sabi ni Manny, noong una akala ko ako ang nagligtas sa inyo. Pero ngayon ko lang na-realize, kayo pala ang unang nagligtas sa akin. Ngumiti si Mang Tonyo, anak, hindi ko inasahan na darating ka sa ganitong taas. Pero higit pa dyan, masaya akong hindi mo nakalimutan kung saan ka nanggaling. Kinabukasan, ipinatawag ni Manny ang lahat ng staff sa gym. Tumayo siya sa gitna kasama si Mang Tonyo at ang apo nitong si Rico. Mga kaibigan, sabi ni Manny, gusto kong ipakilala sa inyo ang isa sa mga dahilan kung bakit ako narito ngayon. Ito si Mang Tonyo Santos, ang taong unang nagturo sa akin kung paano lumaban. Nagpalakpakan ang lahat, ang ilan ay napaluha, at sa gitna ng palakpakan tumayo si Mang Tonyo at nagsalita ng marahan pero may bigat. Mga anak, tandaan nyo, ang tunay na tagumpay ay hindi sa pera o karangalan, kundi sa mga pusong natutulungan mo habang umaakyat ka. Pagkatapos ng araw na iyon, ginawang assistant coach ni Manny si Mang Tonyo sa gym. Tinuruan nito ang mga batang baguhan. Kung paano sumuntok ng may puso, kung paano lumaban hindi lang gamit ang lakas, kundi gamit ang dangal. Si Rico, ang kanyang apo, ay madalas ring sumama, naglilinis ng gloves, nagsusulat sa notebook at minsan, ginagaya pa ang mga kilos ng lolo niya. At sa bawat araw na lumilipas, parang bumabalik ang kabataan ni Manny. Dahil sa tuwing nakikita niya si Mang Tonyo at ang apo nito, parang nakikita niyang muli ang sarili niya. Ang batang puno ng pangarap at ang matandang hindi siya pinabayaan. Isang gabi, habang naglalakad sila palabas ng gym, huminto si Manny at tumingin sa langit. Tayo sabi niya, kung may ituturo po kayo sa huling pagkakataon, ano po yon? Ngumiti si Mang Tonyo. Anak, tandaan mo, hindi mo kailangang maging malakas para maging bayani. Kailangan mo lang maging mabuti. Ang nakaraan kahit gaano kalayo, ay laging marunong bumalik sa mga pusong marunong magpasalamat. Ngunit sa mga susunod na araw, may isa pang sorpresa si Manny. Isang regalo ng kabutihan na magpapatuloy sa kwento nila ni Mang Tonyo at ni Rico. Lumipas ang ilang buwan mula nang muling magkita sina Manny at Mang Tonyo. Muling naging buhay ang gym.
Ang mga batang dati naglalaro lang sa labas, ngayon ay nag-iensayo na sa ilalim ng gabay ng matandang coach. Si Mang Tonyo, kahit may edad na, ay puno ng sigla sa tuwing tinuturuan ang mga baguhan. At si Rico, ang kanyang apo, ay laging nasa tabi niya. Bit-bit ang maliit na notebook kung saan isinusulat niya ang bawat aral na natutunan mula sa kanyang lolo at kay Manny. Sa bawat araw, ang tawanan ay bumabalik. Ang gym ay puno ng pag-asa at si Manny ay tila muling naging batang nangangarap. Isang hapon, matapos ang ensayo, lumapit si Manny kay Mang Tonyo. Tay, sabi niya, may gusto po akong sabihin. Ngumiti ang matanda, bakit parang seryoso ka anak? Huminga ng malalim si Manny. Matagal ko na pong pinag-iisipan to. Alam kong matagal na kayong nagbigay ng lahat para sa iba. Sa pamilya nyo, sa akin, sa mga batang to. Ngayon gusto ko naman pong kayo ang mabigyan. Nagulat si Mang Tonyo. Anak, sobra-sobra na ang ginawa mo para sa amin. Umiling si Manny. Hindi pa, Tay. Hindi ko pa nababayaran ang kabutihan yung itinanim sa puso ko. Kinabukasan, maagang pinasundo ni Manny sina Mang Tonyo at Rico. Tahimik lang sila sa biyahe, habang ang van ay bumabaybay sa isang mahabang daan patungo sa bukirin. Ang araw ay sumisilip sa pagitan ng mga ulap at ang hangin ay sariwa. Tila may mabuting balitang parating. Pagdating nila sa dulo ng daan, bumungad ang isang malawak na lupain, berdeng-berde, at sa gitna nito ay isang bahay na bago, matibay, at may nakasabit na karatula sa harap. Para sa lolo ng lahat ng laban. Napatigil si Mang Tonyo. Hindi siya makapagsalita. Si Rico nakanganga, hawak ang kamay ng kanyang lolo. Tay, sabi ni Manny, yan po ang regalo ko sa inyo. Hindi lang bahay kundi tahanan, kung saan kayo at si Rico ay makakapahinga, makakapamuhay ng payapa. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mang Tonyo. Anak, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ngumiti si Manny. Wala kayong kailangang sabihin, Tay. Sapat na sa akin na makita kong masaya kayo. Lumapit si Mang Tonyo. Mahigpit na niyakap si Manny. Emmanuel, noong araw tinuruan lang kitang sumuntok pero ngayon, tinuruan mo akong maniwala na hindi pa pala huli ang lahat para magsimulang muli. Habang naglilibot sila sa loob ng bahay, nakita ni Rico ang isang maliit na silid na may punching bag, mga lumang guwantes at larawan ni Manny noong kabataan nito. Kuya Manny? Sigaw ng bata, para po sa amin to. Ngumiti si Manny. Oo, Rico, at gusto ko. Tuwing tatama ang kamao mo sa bag na yan, aalalahanin mo ang dalawang bagay. Ang tapang ng lolo mo at ang kabutihan na binigay niya sa mundo. Kinagabihan umupo silang tatlo sa harap ng bahay. Tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Ang langit ay puno ng bituin at ang simoy ng hangin ay malamig ngunit magaan. Tay, sabi ni Manny, alam nyo, sa bawat laban ko dati, iniisip ko lagi ang mga taong naniwala sa akin. Ngayon gusto kong malaman yung isa kayo sa mga dahilan kung bakit ako hindi sumuko. Ngumiti si Mang Tonyo, anak, ako naman ngayon ang may laban, pero laban na ng puso. At panalo na ako dahil hindi mo ako nakalimutan. Pag uwi nila sa gym kinabukasan, naglatag si Manny ng malaking tarp sa dingding. May larawan ni na Mang Tonyo, si Rico at siya mismo. At sa ilalim nito nakasulat, ang tunay na champion ay yung marunong lumingon at magmahal. Ang lahat ng empleyado ay nagpalakpakan. Ang ilan ay lumapit kay Mang Tonyo, nagmano at nagpasalamat. Isa sa kanila ang nagsabi, Tay, kayo pala ang coach ng coach namin. Ngumiti si Mang Tonyo, hindi anak. Lahat tayo coach ng isa't isa sa laban ng buhay. Bago matapos ang araw, lumapit si Manny kay Rico. Anak, sabi niya, balang araw kapag tumanda na ako, ikaw naman ang magpapatuloy nito. Ngumiti ang bata, Opo, Kuya Manny. Pangako po tutulong din ako sa mga bata, katulad ng ginawa niyo kay Lolo. Hinaplos ni Manny ang ulo nito. Yan ang gusto kong marinig. Habang papalubog ang araw, nakatingin si Manny sa kanila mula sa malayo. Si Mang Tonyo nakaupo sa duyan, si Rico naglalaro sa bakuran. Ang mga sinag ng araw ay tumatama sa kanilang mga mukha, at sa hangin, may halong init ng pagmamahal at pasasalamat. Tahimik siyang ngumiti. Salamat, Tay, bulong niya. Sa lahat ng laban na tinuruan niyong ipaglaban ng may puso. Ang kabutihan, kapag binalikan mo hindi lang bumabalik. Bumabalik ng mas malaki, mas marangal at mas totoo. Ngunit sa huling kabanata, may isa pang regalo si Mang Tonyo. Isang mensaheng iiwan niya kay Manny na babago sa kanyang pananaw magpakailanman.
Lumipas ang ilang buwan mula nang ibigay ni Manny ang bagong bahay kay Mang Tonyo. Tahimik at masaya ang kanilang mga araw. Tuwing umaga naririnig ang tawa ni Rico habang naglalaro sa bakuran, at si Mang Tonyo naman ay abala sa pagtuturo ng mga bata sa gym, hindi na bilang janitor, kundi bilang Coach Tonyo, ang bagong inspirasyon ng kabataan sa kanilang lugar. Si Manny, tuwing may libreng oras ay dumadalaw pa rin. Madaling araw man o gabi, laging bitbit ang pagkain at kwento. Kamusta ang mga champion ko? Biro niya palagi. Ngumiti si Rico, Kuya Manny. Laban tayo sa punching bag. At si Mang Tonyo nakatawa lang, anak, wag mo yang lalapitan, baka ikaw pa ang talunin ni Kuya. Masaya, tahimik, puno ng liwanag, parang lahat ay nasa tamang lugar. Ngunit isang umaga tumawag si Rico kay Manny. Mahina ang boses ng bata. Kuya Manny, si Lolo po. Hindi na po gumising. Parang huminto ang mundo ni Manny. Ang boses ng bata ay nag-echo sa kanyang isip, paulit-ulit, habang mabilis siyang nagmaneho papunta sa bahay ni Mang Tonyo. Pagdating niya roon, nakatakip na ng kumot ang katawan ng matanda, tahimik, payapa, at sa tabi ng kama, may isang kahon at isang sobre na may nakasulat, para kay anak Emmanuel. Tahimik si Manny habang binubuksan ang kahon. Sa loob may dalawang bagay. Isang lumang guwantes na dipukpok at isang sulat na isinulat ng kamay. Guhit na nanginginig, ngunit bawat letra ay puno ng puso. Ang liham ni Mang Tonyo, anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay tapos na ang laban ko. Pero huwag kang malungkot, kasi sa bawat batang tinutulungan mo doon ako nabubuhay muli. Salamat, Emmanuel, dahil hindi mo ako nakalimutan. Ang lahat ng kabutihan na ibinahagi mo. Hindi mo alam, ako rin pala ang unang nakinabang noon. Noong araw, nung nawalan ako ng pamilya, akala ko tapos na lahat. Pero nang makita kita muli, at nang malaman kong ang batang tinuruan ko noon ay naging instrumento ng Diyos para muling bumalik ang liwanag sa akin, alam kong may saysay pa pala ang buhay ko. Itong lumang guwantes na ito, suot mo yan noon sa unang ensayo mo. Dalhin mo ulit hindi para sa laban kundi para ipaalala sa iyo na sa bawat suntok mo, dapat may puso, hindi galit. Huwag mong kalimutan, anak. Ang lakas ay nawawala pero ang kabutihan habang pinapasa mas lalo lang lumalakas. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tonyo, habang binabasa ni Manny ang liham, tahimik lang siya. Walang tunog kundi ang pag-ikot ng bentilador at huni ng mga ibon sa labas. Unti-unti bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang guwantes, niyakap ito ng mahigpit at bumulong. Salamat, Tay, dahil tinuruan niyo akong lumaban, hindi lang sa ring kundi sa buhay. Ilang araw ang lumipas, inilibing nila si Mang Tonyo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, malapit sa gym. Doon nakaukit sa lapida, Antonio Santos, ang lolo ng lahat ng laban. Dumating ang lahat ng mga estudyante, mga dating staff, at maging ang mga batang tinulungan ni Manny. Tahimik silang nakatayo, hawak ang mga guwantes sa dibdib bilang paggalang. Si Rico, nakasuot ng maliit na jacket, lumapit kay Manny. Kuya Manny, sabi niya. Sabi ni Lolo, kapag wala na siya, ako raw po ang magpapatuloy ng laban niya. Hinawakan ni Manny ang balikat ng bata. Tama yan, Rico. At ako ang magiging coach mo. Ngumiti si Rico at sa unang pagkakataon pareho silang tumawa kahit luhaan. Makalipas ang isang taon, ang gym ay muling puno ng buhay. May bagong karatula sa pinto. Coach Tonyo Memorial Gym, para sa mga batang may pangarap. Sa loob, makikita si Rico, mas matangkad, mas matatag, nagtuturo sa mga batang baguhan. At sa gilid nakaupo si Manny, tahimik lang, nakangiti. Lolo, bulong ni Rico habang nakatingin sa punching bag, nandito pa rin po kayo. At sa bawat hampas ng kamao ng mga bata, tila may maririnig na boses sa hangin, mahina, ngunit malinaw. Lumaban ka ng may puso, ang kabutihan ay parang laban. Hindi mo kailangang manalo araw-araw, basta't hindi ka sumusuko sa paggawa ng tama. At gaya ni Manny at Mang Tonyo, ang tunay na panalo ay yung naiwan mong kabutihan sa puso ng iba.